Ganda pa rin ba? Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video, Yamaha Biga 115 FI update part 2, kung saan i-assemble natin siya kasi tapos siyang pinaribor natin. So ito po yung block natin guys na pinaribor. At syempre ito yung bagong piston natin na ikakabit. Yan po ay Honda guys, no? Tulad ng naunang ginamit na mekaniko, Honda pa rin ang ating ginamit na piston. Kasi hirap po makahanap ng Yamaha Biga 115 FI na piston. Meron tayo minamodified niya ng kaunti guys no, sa kanyang piston para may kabit natin yan sa kanyang makina. So ito po yung piston kit na ginamit natin guys, Wave Dash 0.75 na rebore. Kasi noon ang piston niya is rebore 50 na siya, no. So sayang din kung i-rekta natin sa rebore 100 yung Biga talaga na piston. Kasi nakakita ko ng piston sa Biga kaya lang rebore 100. Pero mas maigi is dadaan mo tayo na sa rebore 0.75. So yan po ang itsura nating liner guys. Pagkatapos natin siyang ipa-rebore, wala nang gasgas, mga hairlines, mga butlig-butlig o kahit anong kulay na indication ito ay dumaan sa pagka-standby. So yan po after na pagkatapos natin siyang i-rebore. Napakakinis, swabe at napakakintab. Yun know? So ang halaga po ng rebore sa bayan natin sa machine shop ay nasa mga 350 pesos po ang charge nila sa pagpa-rebore ng ating cylinder block. Siyempre before natin i-install ang ating block sa kanyang makina is ibabahagi ko sa inyo guys kung paano natin isa-isahin ilagay yung mga rings sa ating piston. So meron siyang 5 na klase na rings guys, no. 2 compression ring, isang expander ring at sa 2 oil ring, 2 oil ring pala yun. Yan po ang mga kakabit natin sa ating piston. Unahin natin ikabit ang kanyang expander ring. Yung parang kulubot na ring. Siyempre kahit saan lagay nating ring ingap, pwede na rin. Basta importante is hindi makatabi yung mga ring ingap ng ating 2 oil ring. So ang mangyari yung expander ring natin guys ay sinasandwich ng 2 oil ring natin na manipis. So una yung sa ibaba at yung pangalawa namang oil ring is ibabaw ng ating expander ring. So basta ang ring ingap guys ay iwasan yung magkatabi kasi yung piston natin sa loob ng ating liner ay unti-unti yang umiikot habang tumatagal. Kaya yun po ang purpose na meron siyang magkaiba at may distansya ang ring ingap ng ating piston. Pagkatapos ng oil ring sa ibaba, next naman natin ikabit is pangalawang oil ring natin guys. So ilagay natin sa ibabaw ng ating expander ring. So, parang nakasandwich lang po ang ating expander ring. Ganun lang po ang paraan kung paano natin siya ikabit. Yun. Tapos, ang next natin ikabit guys, ang 2 compression ring natin. Sa atin namang compression ring is meron siyang 2 kulay. Yung kulay itim at saka yung kulay puti. Tulad ng nakagawin natin at lagi natin kinakabit, una ay ating kulay black na compression ring. Sa unang compression ring natin guys. So, meron niyang mga letra sa ibabaw ng piston ring. Pwede niyong i-position sa ibabaw na bahagi ng piston. Kung magkabaliktad man, ito natin magawa. Basta kung nakita niyo video ito guys, depende na rin sa kung gusto niyo gayahin o hindi. O baka malimutan niyo kung saan niyo i-position. Next naman is yung kulay puti na piston ring. Ilalagay natin siya sa ibabaw o top compression ring ng ating piston. Meron din yung letra yan guys. So, sundin niyo lang siya. I-position niyo lang siya sa ibabaw. Kasi yun na po ang kasanayan natin at the same time nakagaling natin kung paano tayo mag-assemble ng piston rings. So yung piston rings natin, ang isang gap is nasa ibabaw sa IN at yung isa naman is sa ilalim sa exhaust. Yung IN, ang meaning po yan is intake position. So sa ibabaw na bahagi yan, nakalagay ang kanyang direction ng ating piston sa ating makina. So yan po ang kanyang ring gap, yung isa nasa ibabaw at yung isa naman ay nasa ilalim. So next is maglalagay muna tayo ng oil sa ating connecting rod ng kaunti. Tapos sa ating crankshaft assembly sa loob. Saka natin lagyan ng oil ang ating daanan ng ating piston pin para smooth ang kanyang pagpasok. So, i-share lang ako sa inyo guys, kaunti lang tungkol sa piston na kinabit natin. Yung piston na yan is Honda siya. So ang motor natin ay Yamaha.
So, ang ginawa ko is para may kabit natin yan is may binawas ako na konti sa kanyang piston. Yung tinatawag natin piston skirt o saya ng ating piston. Ang piston kasi na kinabit natin guys ay mahaba yung saya niya o ibabang bahagi ng piston. Kaya ang ginawa ko is binawasan ko siya. Ang purpose nun para hindi magkaroon ng pag-umpog ng piston skirt at ang ating crankshaft assembly sa loob ng ating makina. Yun, ha? Yan po ang piston skirt o saya niya. Binawasan ko niya ng kaunti at pinariha ko sa naunang piston na kinabit ng naunang mekaniko. Ito yung sample niya guys. Ha? Okay. Halimbawa kung makaya-experience kayo ng ganitong scenario. So, bawasan niyo ng kaunti ang kanyang piston skirt guys. Para hindi tatama yung dulong bahagi na yan sa ating counterweight ng ating crankshaft assembly. Yan po ang mga tips ko sa inyo. Kung sakali mang itong klaseng piston nito ay kabit ninyo sa inyong Yamaha Biga FI na 115. So, ikabit na natin yung piston pin sa kanyang connecting rod. Pagkatapos nyan is maglalagay tayo ng basahan sa kanyang bunganga ng kanyang makina. So, ang purpose nun is may iwasan natin magkaroon ng aberya o disgrasya sa ating trabaho once na magkakabit na tayo ng piston lock sa ating piston pin. Kahit matagal na kayo sa trabaho guys, mas maigi is magkaroon pa rin kayo ng depensa na kung sakali mang titilapon yung lock sa loob ng ating makina. Mas maigi na maglagay tayo lagi ng basahan. Pati sa labas siya pupunta kapag tayo nagkamali o na-disgrasya ang paglagay natin ng lock. So yan po ang purpose ng basahan na yan guys. So pagkatapos natin maglagay ng lock, next naman ilagay natin ay ang ating base gasket. So, pagkatapos ng base gasket, saka natin kunin ang ating cylinder block. Before natin ilagay ang ating block sa ating makina guys, ay siyempre lagyan mo natin ng kaunting pampadulas yan. Para hindi tayo mahirapan ipasok yung piston sa loob ng ating liner. So, lagyan natin ng kaunting oil. Dapat yung bagong piston natin, saka yung block natin guys, ay smooth ang pagpasok no, at hindi pilit. Kasi pag once na pilit ang pagpasok natin ng piston sa loob ng ating liner, medyo may kahigpitan, dapat yung siyang ibalik sa nagre-rebore. Kasi ang mangyari, magkaroon niya ng overheat. So, dapat i-check nyo agad guys, bago nyo i-install yung block nyo at piston sa inyong makina. So, kung medyo may kahigpitan man, ipahunin nyo lang siya. Importante is smooth at kayang kamayin natin ang pagpasok ng piston sa loob ng ating liner. Okay. So, yun po ang mga tips ko sa inyo guys. Yung lalo na sa mga baguhan pa lang at mga planong mag-DIY, mag-backlash assemble sa kanilang makina. So, next is hatakin na natin ang ating timing chain palabas. Pag nangalahati na tayo sa piston na nakapasok sa ating liner. So, ganito mga panahon guys, no, kailangan ang counting pasensya. Kasi napaka-importante talaga na haba natin ng pasensya kapag tayo nag-install ng piston sa ating block. At i-check lagi natin yung mga rings, dapat nakapasok siya guys. Kasi once na lumabas yung rings, possible at saka pipilitin natin ipasok kahit matigas, ang mangyari is mapuputulan tayo ng piston ring. Delikado yun. Mas may double check talaga at siyempre, huwag madaliin kapag nag-install tayo ng mga block. Alam na sa mga nagdi-DIY guys. So yun, medyo may kahirapan kaunti ang pagpasok ng ating dowel. So need pa natin siyang pukpukin kaunti ng rubber mallet guys. Kasi yung mga dowel yan is tinanggal ng nagre-rebore. So yun, yan, okay na siya. So next natin ilagay ang ating chain guide. So siyempre ang next is yung mismo ang ating cylinder head. So yung nakapanood sa ating pagbabalblap guys, sa ating cylinder head, at least naglag idea na rin yun kung paano nito i-grind. So hindi na ko napakita dito sa video ito, at swerte yung mga nakapanood nung last upload natin kagabi o kakaninang madaling araw. So next, i-assemble natin ang ating cylinder head. Siyempre yung timing chain. Meron tayong upload guys ng sukat o haba ng timing chain ng Yamaha Biga 115 FI. So later is i-upload natin yan kapag meron tayong time
sa bidyong ito ay siyempre kung gusto mong malaman kung ano ang haba ng ating timing chain, kung itong bidyong ito ay napanood mo, ang haba ng timing chain ng Yamaha Biga 115Fi ay 90 po ang kanyang haba. Okay. 90 po ang kanyang length at magkapareha sila ng Honda Beat Fi na timing chain ang haba. So, luwagan mo natin yung malaking bolt na yan kasi sa gabal yan, hindi makapasok ang ating timing chain. Yung may alin na yan na 6mm. So, saka natin ipasok o higpitan kapag nakalabas na ating timing chain. So, next, maglalagay natin ng plate sa kanyang cylinder head. Pagkatapos, yung 4 na nut. Kapag nilagay na natin yung 4 na nut sa kanyang cylinder head, next na natin ikabit ang dalawang mataas na alin na stud bolt sa loob ng kanyang cylinder head. Siyempre sa paghihigpit ng 4 na nut yan guys, tulad ng nakagawian natin at nakasanayan, ikis lang ang ating pagsisimula ng paghigpit at dandahan lang siya ang paghihigpit. So ang purpose naman para maganda po ang pag-press ng ating mga gasket sa ating cylinder head at saka cylinder block. So ikis-ikis lang tapos dandahan. So yun po ang mga discarding matagal na natin mga discarte guys sa ating pagtatap overhaul sa mga makina. So kapag pila natin na medyo mahigpit ng 4 na nut, ipipinan na natin ang dalawang stud bolt sa tagiliran. Higpitan na rin natin. So yes, yan po ang pinakahuli natin na higpitan. So kapag kumpleto ng lahat, nagpitan na, ang next natin gawin guys ay ilalagyan natin ang kanyang camshaft sprocket. So dito, tuturuan ko kayo kung paano siya i-timing ang kanyang camshaft sprocket. So kita nyo bang guhit na yan? Yan po ang kanyang timing mark sa ating top. So dyan po nakatap ang ating camshaft sprocket. Siyempre nakatap na ang ating piston kanina. Automatic nakatap na rin ang ating magneto. Maya ipakita sa inyo guys kung anong design ng top ng magneto ng kanyang motor ng Yamaha Biga Fi. So dito kailangan mo siyang sikwatin ng dandahan gamit ang maliit na flat screw hanggang tumama yung timing mark natin sa ating cylinder head. So ganyan lang po ang paraan guys kung paano natin i-adjust ng dandahan para makita natin at malagyan natin sa tamang position ang ating camshaft sprocket. So sa plate ng ating cylinder head guys is meron siyang guhit. Kaya natin tinuro o dapat yung guhit na yun at guhit sa ating camshaft sprocket ay dapat nagko-coincide. Makikita mo naman sa butas sa kanyang camshaft sprocket yung guhit ng ating plate. So yan guys, malapit na natin mailagay ang ating camshaft sprocket. So nilagay na natin siya. So yan, mapakita sa inyo guys, yung butas na yan is merong guhit yan. So yan po palatandaan ng timing ng ating camshaft sprocket. So yun o. Kita nyo ba yung guhit na yan sa loob ng butas? At siyempre yung guhit sa butas ng ating magneto. So dapat na-coincide po ang dalawang yan. Para hindi tayo mahirapan pandarin ang kanyang motor. Zoom in na natin ng kaunti. Yun o, kita nyo yung butas na yan. Guhit na yan sa butas. At guhit na rin sa ating top ng ating sprocket. So kapag na-coincide yan, matik na yan guys. Madali lang paandarin ng ating motor. Yun o. Amazing! Toro sa kamay. So siyempre ilagay natin ang ating bolt. Tapos sigpitan natin gamit ang ating impact wrench, mano-manong impact wrench. Noong naunang pagbaklas natin guys, ay napakaluwag talaga ng kanyang timing chain. Kaya nire-recommend ko ni Bossing na mas megis palitan siya ng timing chain. Baka kasi problema pa sila kung sakali. Kasi napakalaw-law na talaga ng kanilang timing chain. At naging okay naman si Bossing guys. At approve naman sa kanya. So next, ilagay na natin ang ating tosser. Medyo na late yung paglagay. Dapat supposed to be yung tosser is nilalagay na, pinapatong na natin yan nung inasimbol natin ang kanyang cylinder block. Pero ox lang, importante is may kabit na rin natin siya. So pagkatapos yan guys, sigpitan natin ang ating bolt. So saka natin i-release pa counterclockwise ang ating tensioner tosser.
para ma-check na rin natin ang ating timing chain kung goods na ba ito na bang lawlaw. So yun, na-release na natin at check natin yung timing chain. Kasi nung una guys is pinakita ko sa inyo nun, magalaw talaga ang kanyang timing chain. Nasa last adjust na siya. Yun no. Goods na siya guys. Yun, di ba? Hindi na siya gumagalaw. Wow! Kapit na kapit talaga bawat ngipin sa kanyang camshaft sprocket. So ulitin ko lang, ang kanyang timing chain, ang kaparehan niya ay Honda Beat FI na motor. So lagyan natin ng oil ang ating timing chain para automatic may lubrication na siya guys kapag umaandar na ang ating motor. Matagal po makapasok ang oil dyan sa ating timing chain kasi nasa kabilang banda yan ng ating makina. So i-check na natin ang ating valve clearance. So sa valve clearance naman ito guys ay side play lang siya, no? Side play. So dito di po stricto ang motor na ito sa valve clearance. Importante is hindi siya tulak o nakatukod. Side play lang. Kahit hindi na tayo gumagamit ng filler gauge. Filling gauge lang, sapat na. Yun. Kapag okay yung side play, pwede natin siyang i-retightening yung dalawang nut na yan sa kanyang valve adjustment o rocker arm. Tapos, ikot-ikotin natin ang ating camshaft sprocket kung smooth na siya. Ba't matigas? So, lagyan natin ng counting oil. Kasi bagong-bago po ang ating timing chain at nalimutan ko siyang ibabad sa oil guys. So, yan. Goods na goods naman siya. So, ang kulang na lang is yung ilalagay na natin yung takip o valve tappet cover ng kanyang cylinder head. Goods na rin ang kanyang valve clearance at hindi gumagalaw. Yun po ang purpose na inikot-ikot natin siya. Kasi may pagkakataon kasi na gumagalaw ang ating adjustment kapag pinikot-ikot natin siya. So, double check po ang purpose na yun. So, goods na siya lahat na guys. Nakikabit na natin. Nagpitan na rin natin. Ang next is yung cylinder head cover. Ibalik na rin natin. Konti na lang at maririnig na natin ang pinali ng ating motor. Hipitan natin yon gamit ang ating L-wrench na 10mm. So, ibalik na natin ang kanyang throttle body guys. At i-check muna natin ang kanyang compression kung okay ba ang pressure ng kanyang compression. Kasi nung una sa part 1 is wala talagang compression. Dahil na rin is merong singaw ang kanyang valvula. Since tapos na siyang mag-grind, sure talaga tayo na meron na itong compression. So, lipat tayo sa kabila. Check muna natin ang partial na check sa kanyang compression. Kahit hindi mo natin kakabit ang kanyang throttle body. Okay. Yun, okay na okay ang kanyang compression guys. Klarong-klaro na talaga na goods ang ating pag-grind ng kanyang valvula. So, ilagay na natin ang kanyang throttle body para mapaandar natin ang kanyang motor guys. So, yun, nalagay na natin ang kanyang throttle body at nalinis ko na rin ang kanyang spark plug. Na-check na rin natin ang kanyang compression. So, ito na yung moment of truth. Ikakabit na natin ang kanyang spark plug para mapaandar natin ang kanyang makina. Siyempre guys, tulad ng mga nakagawin natin kapag tayo nagkaka-overhaul, dapat i-double check natin yung oil na pasok sa ating cylinder head. Sa itong motor na ito guys, i-share ko sa inyo kung saan tayo mag-check kung mayroon pumapasok ng oil sa ating cylinder head. Pero paandarin muna natin siya. So yun, ikabit na natin yung spark plug at spark plug cap. Siyempre, una natin ang kanyang susi. So yung bolt na yan guys, yan po ang kanyang oil faucet o check valve niya. Kung mayroong oil na tumatagas papunta sa ating cylinder head o pumapasok sa ating cylinder head. Yun, una natin susi at start na natin. Oh my God! Wow! So yun guys, umandar na ang kanyang motor, napakaganda ng kanyang minor. Buksan natin itong bolt nito. So yun, klarong-klaro at maganda ang tagas ng kanyang oil. Maganda ang pasok ng oil sa kanyang cylinder head. Maganda rin ang andar ng kanyang motor. At resulta na rin sa ating maayos na pag-grind ng kanyang
cylinder head. Same na guys, no, sa araw na to, sana may natutunan naman kayo kapag yun ako ay naka-experience ng ganito sa senaryo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panood sa mga upload ko, mapa YouTube at saka Facebook. Ride safe, God bless. At shout out sa ating napakasipag na mekaniko. Ayos.